Hello mga kaulam, eto nga't napa-birthday ako sa aking pamangkin. Dito kami sa Paluto Restaurant sa Waterfront Market. Diyos ko mga kaulam, hindi biro, sobrang dami talagang pagkain. So, ang dami kong kinuhang kanin pero hindi ko naman talaga yan mga kaulam naubos dahil alam nyo yun, pag sobrang dami mong nakikitang pagkain, parang medyo nauumay ka minsan. Tapos, parang na-overwhelm ako. Sabi ko, ang dami kong kinuhang kanin dahil ang daming ulam. Pero hindi ko naman talaga lahat kinaya mga kaulam. Tingnan yun, lapu-lapo, 3 kilo ang isa. Dalawang ganyan ang in-order ng pamangkin ko. Plus, mayroon pang calamari. Tapos, meron pang yung hipon at alimasag na Cajun, ang pagkakaluto nila may Cajun. Tapos mga kaulam, talagang natutuwa naman ako sa sarili ko. 2 hipon lamang ako mga kaulam, hanggang doon lang talaga. Natutuwa naman ako sa sarili ko dahil kaya ko talagang mag-control pagdating sa mga alimasag, hipon. Tapos ang kanin, medyo nakonsensya ako mga kaulam dahil alam ko naman sa sarili ko hindi ko kayang ubusin pero ang dami ko pa rin kinuha. Tapos ipinapakuha ko sa kapatid ko, ayaw naman niyang kuhanin dahil marami din daw yung nailagay niya sa pinggan niya. Pagkaganyan, ayaw ko rin na natatapon ang pagkain. Kaya ipinabalot talaga namin ang mga tira. Yung malaking lapu-lapu, ibinigay ko sa ate ko. Tapos, ang kinuha ko lang talaga mga kaulam ay yung tinolang Bisaya na isda. Dahil yun ang paborito ng asawa ko. Para kaya sabi ko, kinabukasan Lunes, hindi na ako mangangarag magluto ng pagkain ng asawa ko. Ang pinakamasarap talaga dyan mga kaulam ay yung bonding moment namin. Tapos yung kwentuhan. Dahil kami ni Chona, yung pamangkin ko, bihira kaming magkita. Although nag-uusap kami parati sa telepono pero bihira kami magkita ng batang iyan. Yan mga kaulam ay talagang pamangkin ko talagang totoo yung my birthday. Yung ang kanyang ina ay tunay na pamangkin ng inay. Talagang totoong pamangkin ng inay ang kanyang ina. So si Chona, tinuturing ko na rin na totoo ko ding pamangkin. Dahil pinsang buo ko yung nanay niya halos. Tapos mga kaulam, masaya din ako dahil syempre naisama ko ang ate ko. Tapos si Rima naisama ko din. Pagkaganyan mga kaulam, masaya ako dahil syempre para hindi lang ako ang kakain ng masarap. So sasabihin naman ninyo, bakit hindi mo sinama ang asawa mo tsaka mga anak mo? Ayaw nila mga kaulam dahil nag-lunch na sila. Tsaka ayaw ng asawa ko na kumakain ng ganyang oras. Ang lunch talaga ng asawa ko ay mas maaga dyan. So, kaya inuwian ko siya ng ulam. Tapos, ang panganay kong anak, hindi pwede dahil around her, mga hipon. Pagka yung napapaligiran siya ng ganyang mga hipon, namamantal ang kanyang katawan. So, yung bunso ko, dahil ayaw sumama ng baba, ayaw sumama ng ate, hindi na rin daw siya sasama. Kumain na rin siya sa bahay. So, ako mga kaulam, dahil gusto ko ring tulungan ang pamangkin ko dahil malayo ang panggagalingan nila na bahay. So, nauna ako sa venue. Ako yung nag-book ng table. Tapos, bumili rin ako ng isda. Yung ipinang tinola, ay ako na yung bumili sa sarili ko. Dahil, syempre mga kaulam, wala naman akong regalo sa pamangkin ko. Yun man lang maambag ko. Dahil sabi ko nga sa kanya, wala akong regalo sa'yo, pero alam mo naman sa ibang bagay, pwede mo akong tawagan. So, ayun, grabe yung kainan mga kaulam. Yung calamari, medyo nagkamali ako ng bili ng puset. Dapat pala ang binili ko. Yung, alam nyo mga kaulam, may dalawang klase ng puset. Isang mahaba, isang pahaba, at isang pabilog. Yung pabilog, merong parang may pinaka buto sa likod. Dapat pala yun ang binili ko, yung may buto sa likod dahil yun ang malambot pag nilutong calamari. Yung mahabang pusit, makunat siya pag niluluto siyang calamari mga kaulam. Pero dyan sa paluto, ang pinaka gusto ko talaga yung sausawan ng calamari. The best talaga yung sarap nila. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa sausawan ng calamari. Ayun, pinakita ko ang alimasag mga kaulam na sobrang taba. Pero kahit sobrang taba niya, kaaya-aya talaga at talagang matetempt kang kumain. Hindi talaga ako mga kaulam kumain for the sake of my health. Talaga mga kaulam. Talagang sasabihin ko sa inyo, ang alimasag ay isa sa pinaka-paborito kong ulam. Pero nagawa kong tiisin ang sarili ko na hindi tumikim. Dahil, at saka 2 hipon lang ang tinikman ko. Dahil nga, syempre mga kaulam, hindi porket marami tayong nakikita, hindi porket isang araw lamang yan sa loob ng isang buwan, atin ang susulitin at kadadamihan na natin ang kain. At hindi porket may iniinom tayong gamot, ay sige-sige na tayo. Hindi. Ang gamot ay tumutulong sa atin sa pag-control. Pero tayo pa rin ang ano sa sarili natin kung sosobra ba ang sakit natin o ano natin yung mapipigilan natin yung mga sakit na
nadapo sa ating katawan. Ang tawag diyan ay self-discipline din. Dahil nakita naman ninyo 'pag nasa bahay ako, gulay, isda, bihira tinola na ang tinola ko hindi ko ginigisa sa yung laga, ang balatong ko laga, yung mga ganyan. Hindi ko sinasabing super perfect pero at least kahit papaano yung kaunting pag-iwas natin mga kaulam, it can prolong us, it can prolong our life. Kaya ayun, masaya marami mang pagkain pero sobrang saya namin yung grabe yung kwentuhan namin talaga as in sobra yung kwentuhan. Nakita naman niyo sa akin na walang hinto ang aking bibig sa pagdaldal, walang hinto ang aking bibig sa pagnguya. Yan ang pinaka-essence ng pagpunta sa birthday party. Huwag nating i-spoil ang mga party na ganyan sa mga chismisan, sa mga pag-uusap sa problema. May oras at may panahon para dyan. Pero pagka ganyang sayahan mga kaulam, sayang si Chona tuwing magbe-birthday mga kaulam, ako'y parating present dahil hindi naman talaga niya ako nakakalimutang tawagan. Sabi ko kung doon siya sa bahay nila magbe-birthday katulad last year, lulutuan ko siya ng puto at saka leche flan. Nagdesisyon siya na sa labas na laang daw dahil pag sa bahay nga naman mga kaulam, pagod magluto at linis.